Lakas ng bagyong Krising unti-unti nang nararamdaman sa Cordillera Region. Mga otoridad, patuloy ang panawagan sa mga residente na nakatira sa mga delikadong lugar na lumikas muna lalo't lumambot ang lupa dahil rin sa naunang epekto ng nagdaang bagyong Bising. Si Janice Dennis ng PTV Cordillera sa sentro ng balita. Nararanasan na ang epekto ng bagyong Krising sa Cordillera Region. Nasa signal number 2 ang probinsya ng Apayao, northern portion ng Kalinga at Abra. Habang signal number 1 naman ang rest of Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao at Benguet. Patuloy ang monitoring ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction Management Council sa posibleng epekto ng bagyo sa rehiyon. Sa tala ng Mines and Geosciences Bureau as of 8 o'clock a.m. kahapon, umakyat na sa mahigit 700 na barangay ang prone sa landslide at flooding, kung saan karamihan dito ay sa probinsya ng Benguet. Ayon sa ahensya, saturated na ang lupa dulot ng matinding pag-ulan na dala ng habagat at naunang bagyong Bising. Kaya naman, nagpaalala ang ahensya ng pagsasagawa ng mga residente ng preemptive evacuation sa mga lugar na karaniwang nararanasan ang pagguho ng lupa at pagbaha. Kung medyo alanganin na makikita mo medyo malapot siya tapos may mga bato-bato ng dapat in an hour dapat kumalis na doon. Kasi may tendency magkakaroon tayo ng debris flow. Yun yung magtatabon doon ngayon sa mga residente. Nakamonitor rin ang Department of Public Works and Highways Cordillera sa mga kalsada na maaapektuhan ng pagguho ng lupa. Sa ngayon, nakaantabay na ang mga kagamitan ng ahensya para sa agarang clearing operations. Is na mayroong mga landslide na mag-occur, it's enough kasi pwede tayong patulong sa mga LGUs. Kung kukulangin man tayo, papatulong tayo sa LGUs at saka yung mga partner natin. Nakahanda na din ang mahigit 79 million pesos na halaga ng food at non-food items na nakapreposition sa mga warehouse sa rehiyon para agad ipapamahagi sa magiging biktima ng bagyo. Pinaalalahanan ang lahat na maging handa sa anumang maging epekto ng bagyo. Maging mapagmatsyag pa rin po tayo, maging handa pa rin po tayo, makinig po tayo sa paalala ng mga otoridad. Kung kailangan po na lumikas na mas maaga ay lumikas na po tayo. Sa Ilocos Region naman, muling nagpaalala ang Office of Civil Defense sa mga individual na nasa mababa at delikadong lugar mula sa pagguho at pagbaha. Suspendido ang trabaho at klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan ng Ilocos Norte at Ilocos Sur na nasa signal number 2. 8 munisipyo rin sa lalawigan ng La Union ang nagsuspindi ng klase. Suspendido rin ang klase sa ilang munisipalidad ng Pangasinan. Pinayuhan ng mga guro na ipatupad ang modular class dahil sa banta ng bagyo. Sa bayan ng Umingan sa Pangasinan, nakaranas ng pagbaha ang ilang lugar dahil sa naranasang pag-ulan kahapon. Sinuspindi rin ang klase sa 37 bayan sa lalawigan. Nakahanda na rin ang puwersa ng Coast Guard District Northwestern Luzon para sa anumang search and rescue operations. Samantala, sa Cagayan Valley Region, suspendido ang klase sa ilang bayan sa Cagayan na ngayon ay nasa ilalim ng signal number 2. Naka-standby naman ang rescue team ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team sa posibleng epekto ng bagyong Krising. Mahigit 2,000 family food packs ang inihanda ng pamahalang panlalawigan ng Cagayan para sa mga maaapektuhan ng bagyo. Sa Isabela naman, mahigpit na ipinagbabawal ang paglalayag ng anumang uri ng sasakyang pandagat, paglangoy, pangingisda, at iba pang aktibidad sa mga ilog at karagatan sa mga bayang nasa ilalim ng Tropical Cyclone with Signal number 1 at number 2. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.